Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong video. So, medyo nawala tayo ng matagal, pero ito na ulit, nagbabalik. So, yun, unang biyahe ko ng NCAP tayo mga boss. nitong nakaraang araw. Subukan kong bumiyahe kung ano na yung pwedeng nangyayari or kalagayan ngayon. Dati naman nang may NCAP, pero syempre kumbaga nakalipas na yun kumbaga iba na naman yung ngayon. So sa ngayon marami yung umaalma sa NCAP, ayaw nila yung ganyang patakaran. So syempre sa aming mga delivery rider talagang yan, talagang syempre yung diskarte mababawasan. Imbis na mapapadali yung delivery, tayo kumbaga medyo nadidelay kasi nga bawal na tayong lumabas sa lane natin, lalo na dito sa EDSA at sa Commonwealth. Mga kalsadang sakop ng no contact apprehension policy. So EDSA, Commonwealth Ave, Quezon Ave, Roas Boulevard, C5, Ortigas Avenue, Macapagal Boulevard at iba pang malalaking kalsadang nasasakupan ng MMDA. Mas maganda pa rin talaga na sumunod tayo sa batas trapiko, kung ano yung pinapatupad ng MMDA o gobyerno para na rin sa atin, kasi mahirap na rin pag nagkaroon tayo ng penalty. Imbis nakita na natin magiging pambayad pa ng penalty natin. Ingat at maging mabusisi sa kalsada. So ayan, bumiyahe ako. Unang biyahe ko ng NCAP, unang booking, unang bayad sa akin ng kita, customer. May tip tayo dyan. Umuulan, biyahe lang. Halos yung iba dumadaan pa rin talaga sa bike lane. May iba naman na na naninigurado rin na sa tamang daanan lang. Meron naman mga sakyan na dumadaan din sa motor lane. Kaya minsan yung mga motorista o tayo diba, lumalabas tayo kasi naharangan yung daan natin, gusto nating umovertake. So dito bali magiging ko rito, tips o diskarte sa ganyan na may NCAP. Siguro kukuha na tayo ng mga booking na taliwas sa mga lugar na may NCAP, lalo na pag rush hour, lalo na sa EDSA o Commonwealth. Mas maganda na lang na kumuha tayo ng mga booking na na iiwas tayo doon. Pero syempre may mga time na hindi natin maiwasan yung mga lugar na may mga NCAP, kasi lalo na kung yung booking maganda or malaki yung delivery fee, hindi natin masabi na laging maiwasan natin. Tsaka mas maganda na talagang sumunod na rin tayo sa batas trapiko. So tingin nyo mga boss, ano sa palagay nyo, kung okay ba o hindi yung yung NCAP? Tingin nyo ba na okay ba yan o hindi sa ating mga, lalo na sa ating mga delivery rider o sa mga kahit sa mga 4 wheels, di ba, na mga nagdi-deliver. Yung dati na walang NCAP, nagagawa natin na kahit papaano dumaan talaga sa bike lane. Lahat naman tayo, lalo na yung mga nagmumotor, talagang dumadaan sa bike lane para lang mapabilis yung deliver natin. So ngayon na may NCAP, siguradong hindi na natin magagawa yun. Talagang kung doon na talaga yung way natin, motorcycle lane, talagang doon lang tayo, hindi tayo pwedeng lumabas. Pera na lang kung dadaan tayo, pera na lang kung pupunta tayo ng right turn or doon na tayo sa mismong location magdi-deliver. Pero kung wala naman, talagang sunod lang tayo sa agos ng trapiko, lalo na pag rush hour. Tapos syempre sumunod din tayo sa mga mga kasuotan natin, lalo na helmet. Kailangan naka sapatos or kahit Crocs na naka full na parang sapatos siya, para iwas na rin tayo sa sa penalty or sa sita ng mga MDA, para dire-diretso yung biyahe natin. Tapos syempre dala na rin tayo ng ng kapote or extra na damit, kasi lalo na ngayon na magtatagulan na. Tingin nyo mga boss, mas malaki ba yung kita kaysa dati na wala pang NCAP o ngayon na may NCAP? Tingin nyo, comment nyo lang sa baba mga boss kung maganda ba na may NCAP o wala.
o pareho lang sa mga biyahe natin dati? Kasi ngayon talagang mahigpit na. Kailangan na natin sumunod sa batas trapiko para na rin sa makaiwas tayo sa mga penalties na makukuha natin pag lumabag tayo sa sa mga rules. O yun, tuloy-tuloy lang sa biyahe mga boss. Kahit may NCAP man yan o wala, basta tuloy-tuloy lang sa biyahe para sa pamilya. Basta sumunod lang tayo lagi sa traffic rules. Kung ano pa rin yung mga diskarte natin dati, mga ginagawa natin na mga diskarte, ganun pa rin yun. Kumbaga ngayon lang magiging mabagal or mag-iiba yung mga diskarte, lalo na sa mga lugar na merong NCAP. So update na lang mga boss sa mga pwedeng mangyari. Tuloy-tuloy lang tayo sa sa biyahe.